magre-react tayo dito sa nangyaring Senate hearing. Itong si Senator Marcoleta at itong si Senator Ping Lacson ay nagkainitan at uminit nga itong si Senator Ping Lacson. Kasi nga itong si Senator Marcoleta ay sinagot niya yung parang interview ni Senator Ping Lacson na mas credible raw itong si Bryce. Itong si Senator Marcoleta ay hindi yan nagugustuhan niya. Okay? Kasi dapat resource person itong si Bryce at itong grupo ni na Diskaya na mag-asawa ay dapat equal yung treatment natin dito sa mga resource person. Okay? Kasi marami sa mga taong bayan ay nagtatanong, bakit naman itong mga Diskaya hindi ito ang pinili ni Ping Lacson, na itong mga Diskaya ay merong nabanggit na Zaldico at Martin Romualdez. Pero sa kabuuan naman ay kanina itong si Bryce ay nabanggit na rin yung pangalang Zaldico. Pati itong si District Engineer Alcantara ay nabanggit na rin yung pangalang Zaldico. Na ayun na nga, sila na mismo ang nagsabi na may share itong si Zaldico. Ayan, grabe yan, no? At ayan na nga, no? Palitan ng salita. Tapos itong si Senator Soto ay para pang kumampi dito kay Ping Lacson. Okay, naging mainit rin. Ito, then pangalawang pag-usapan natin ay ating ire-react ay itong uminit rin itong si Senator Jinggoy na hindi niya nagugustuhan yung example o sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. So, itong video na ito, pinakita yung sagutan, uminit itong si Senator Jinggoy at yung mga behind the scenes, no? Na itong si Kiko Pangilinan ay parang humingi talaga ng sorry dito kay Senator Jinggoy. Okay? So, yun po ang ating i-react ngayong araw na ito at ipapakita ko yan sa inyo. Pero guys, bago ang lahat, po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. So, unahin muna natin itong video behind the scenes, itong sagutan ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Ito po yung video. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo. Are you trying to steal the show? No. Sabi pa niya, are you trying to steal the show? Di ba? Hindi naman yun ang point ni Senator Marcoleta. Di ba? Ang point ni Marcoleta, let's follow the rules. Sa batas tayo. I'm raising prejudicial questions. You're trying to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, in fairness of this committee, the impartiality, the objectivity, saan huwag kayo magbibigay ng opinion? Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this... Opinion raw niya. Kasi one of the interviews, itong si Senator Ping Lacson, ay nagsabi siya na mas credible raw itong si Bryce. Naalala ko pa yan eh. Ayon kay Marcoleta, hindi po tama yun. You are the chairman of the Blue Ribbon Committee and you are giving an opinion. Okay? Pero ang reasoning nitong Senator Ping Lacson, outside raw yun sa committee hearing. Kaya sinabi niya yun. Hindi pa rin yan. Okay? Tama. Dapat imbestigahan natin yung dalawa. Okay? Si Bryce at si Diskaya. Kasi mahirap naman na ikaw ang paniwala mo mas credible si Bryce, tapos bakit yung Diskaya hindi, di ba? Then una nga, no, na sinabi ng mga Diskaya na nabanggit yung Martin Romualdez at Zaldico. Bakit ngayon? Ngayon lang binanggit ni Bryce at ni Henry Alcantara ang Zaldico. Di ba? Ngayon lang nila nabanggit. So meaning to say, mas una pang nagsasabi ng totoo ang mga Diskaya. So, you cannot question my opinion. You cannot question raw my opinion. Opinion mo nga yan. Dapat kang tanungin. You can always question opinion. Bakit nga yan? Di ba? Yan ang hirap sa atin. Chairman tayo tapos hindi ka na pwedeng questionin sa opinion mo. Ano ka? Sarado ang isip mo? Hindi pwede yung ganyan. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee. Di ba? Tama si Marcoleta. Dapat kang questionin because you are the chairman of this committee. What's your opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are we trying to prejudge this? Di ba? Why are we trying to prejudge this? Yan ang hirap sa'yo, Senator Ping Lacson. Inunahan mo na eh.
Di ba? Bakit ba? Bakit si Bryce yung credible? Dahil ba binanggit itong si Senator Jinggoy at si Senator Joel Villanueva? And they are minority, ha? And they are in the minority and kayo nandoon sa majority? Diba? Dati, naalala ko pa itong Senado, teamwork to eh. Si Hontiveros lang yung nag-isang loner dyan eh. Ngayon, nung dumating na ito si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, itong mga Tulfos, magulo na itong Senado. Again, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Protective raw. Bakit? Marcoleta, anong reason mo? Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Isa pa yun, isang argumento pa yun. Yung witness protection program na hinihingi ng mga Diskaya na hindi kayang ibigay ng Blue Ribbon Committee. Dahil sumang-ayon sila sa sinabi ni Secretary Remulla. Hindi sila nag-follow ng batas doon pero pilit nilang hindi raw pwede na hindi isasauli ng mga Diskaya muna ang kanilang mga ninakaw saka sila protektahan ng witness protection program. Mali Hindi po ganyan ang batas. Sabi pa nga ni Senator Marcoleta, baguhin mo ang batas? Lawyer itong si Remulla? Pwede kang madisbar niyan. Ganyan po kaseryoso ang ganyan po kaseryoso tayo when speaking of batas. Pinagtatawanan ngayon itong si Remulla at itong si Senator Erwin ngayon. Sasabihin ni Senator Erwin, wala kang paki sa batas. Sometimes we have to bend the rules. Sakit sa ulo. Tama yung sinabi ni Robin Padilla. Buti pa itong si Robin Padilla. Hindi ito lawyer pero alam niya ang basic. Kasi ang kanilang reasoning, ang taong bayan ang nagsasabi na isauli ang mga ninakaw ninyo. Tama naman ang taong bayan. Pero we have a due process kung paano isasauli itong mga ninakaw na pera. Kasi yung taong bayan, sumisigaw rin. Ninakaw yung aming mga tax namin. Ayaw na namin magbayad ng tax dahil ninakaw ng mga politicians. Itong mga politiko na ito, ninakaw, ayaw na namin magbayad ng tax. Opinion rin ng taong bayan, susundin rin natin yun. Kagaya ng sinabi nilang isauli yung ninakaw. Hindi, di ba? Merong batas niyan na ang taong bayan dapat magbayad ng tax. So hindi na lang natin i-follow yun. Kasi pwedeng i-bend natin yung rule of law natin dahil taong bayan. Hindi pwede, di ba? Ganun po, hinahalin tulad ni Senator Robin Padilla na hindi pwedeng hindi natin respetuhin ang batas at basta-basta na lang natin ibaliwala at i-bend natin yung batas. Hindi yan pwede. Karapatan yan ng mga Diskaya na mag-apply sa witness protection program. Karapatan yan nila. Nasaan ang human rights natin dito? Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Ang ipinaiiral ni Senator Marcoleta ang batas. Pero kayo, wala. Caught on the, kayo Alam nyo kasi yung mga pinagsasabi nyo na nakalimutan nyo ang batas at ang sobrang taas ng pride ninyo only to find out na hindi na pala naka-align sa batas yung mga pinagsasabi nyo. Di ba? Hindi nyo kasi maluloko itong si Senator Marcoleta. Tingnan walang respeto itong si nagsasalita pa itong si Senator Marcoleta. Sinabi na ni Ping Lacson, session resume. Kasi wala na silang ika-rebuttal. So sa debate pa, wala na. Talo na sila, wala na. Mr. Alcantara, you proceed. Mr. Alcantara, you proceed. Wala na. Kasi hindi na sila makagawa ng explanation sa argumento ni Senator Marcoleta. Kaya sabi ko, hindi talaga ako hindi talaga nasayang yung boto ko dito kay Senator Marcoleta. At yung mga sabi ng taong bayan na ito ang magiging future Vice President, tandem with Vice President Sara Duterte sa pagiging presidente. Magaling yung dalawa. Sabi ko sa inyo. Ito naman, after those mga
palitan ng mainit na salita ay itong si Senator Marcoleta ay nagpaliwanag sa kanyang sarili, no? Sa anong gusto niyang punto doon, okay? Sa mainit na exchange words na yun ngayon ni Senator Tulfo. Ito na yung mga tauhan sa DPWH. Punta tayo dito ngayon kasi itong vlog na ito lang yung away ni Ping Lacson, no? Debate ni Ping Lacson at ni Senator Marcoleta. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ito namang uminit na sagutan dito ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Jinggoy Estrada. Ano bang wala nang yung mga matitino diyan ng mga senador, yung mga this is my own opinion. Mga senador diyan na yung mga pamumulitika yung Pakay, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Soto, itong si Tulfo, itong dalawang Tulfo, Raffy Tulfo at si Erwin Tulfo. Yang lima. Hontiveros, nandiyan pa pala si Hontiveros. Yang anim. Dalawang Tulfo, Bam at si Kiko at itong si Soto, tapos yung Hontiveros. Yang anim na yan. Yan ang virus diyan sa Senado, sa totoo lang. Ito mga ibang mga senador nagkakaunawaan okay. Yan? Humingi yan ng tawad. Ito inausap yan ni Mig Zubiri. Tapos si Mig Zubiri na ang itong si Senator Jinggoy is very sensitive on that matter about corruption. Kasi imagine, nakulong siya for how many years? I think 5 or 6 years ba siyang nakulong dahil dyan. Tapos na-acquitted, meaning to say hindi po siya proven guilty. Okay, hindi siya guilty sa corruption. So naalala ko pa nga napaiyak itong si Senator Jinggoy. So it is very meaningful sa kanya yung mga pangyayaring na-acquit siya. Ngayon na ibabalik itong issue na ito, no, ay hindi po maganda para sa kanya. And he is very sensitive about it. Buti na lang linapitan mo pa, Kiko Pangilinan. Okay na, sabi niya. Sana naman sincere ka sa ginawa mo. Pero sa totoo lang, kahit may ganitong nangyari, plastika na yan dyan sa Senado. Plastika na yan. Politika pa rin. Kaya sabi ko, napalitan itong si Marcoleta bilang chairman of the Blue Ribbon Committee kasi po napalitan si Chis Escudero, the Senate President, nitong si Soto. At sino itong si Soto at itong si Ping Lacson? Mga tauhan lang naman ito ni Bongbong Marcos sa panahon ng kampanya. Kaalyado ng administrasyon. Di ba? So alam na natin. Ito pala ang script nila para si Senator Ping Lacson ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee para haharangin ang mga opinion ko lang ito na parang haharangin itong mga diskaya kasi maraming mga projects itong nagawa na nabigyan siguro itong si Zaldico at si Martin Romualdez. So, nako-connect na natin. Ayan. Pero buti na lang na itong si Bryce ngayon at si Alcantara ay na-mention na yung Zaldico. Kung meron kayong nalalaman patungkol kay Martin Romualdez, ano nyo rin. Sabihin nyo rin. Okay? Ang tanong namin sa iyo, Bongbong Marcos, bakit mo pinirmahan itong malawak na most corrupt budget of all time sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Pinaka-corrupt.